Alam nyo bang may private island resort sa Palawan na kapag nag-book kayo ay kayo lang talaga ang guest? Welcome to Floral Island Resort. Located ito sa Talacanin Island, Barangay Bisibis, Taytay, Palawan. Kung manggagaling kayo sa Puerto Princesa, more or less 4 hours ang land travel papunta rito. Isa itong private or exclusive island resort. Meaning kapag nag-book kayo as couple, kayo lang talaga ang magiging guest sa buong resort. Pero pwede din ito for families, barkada, o kahit malaking group na gustong magkaroon ng sariling private getaway. So, nagstay kami dito ng 4 nights and 5 days at honestly, sobrang sulit na experience. Sa ganda ng lugar, sa peaceful na atmosphere, at sa dami ng activities na pwedeng gawin. Masasabi kong bitin talaga kung 1 night lang ang stay nyo. So, ano ba ang meron dito sa Floral Island Resort? Sa rooms, may total of 8 rooms sila at merong pang couple, for barkada or family. If you book this island, ang maximum guest is 24 person, pero kaya naman hanggang 32 person using extra bed and may additional charge lang. So, yung room namin, they call it honeymoon room. Para siyang nakasetup sa taas ng limestone and ganito ang setup sa loob. Aesthetic, romantic, and cozy. May setup pa ng flowers pagdating namin. May magandang view kahit nasa bed ka lang. Ang sarap ding tumambay sa labas sa sala at magmuni-muni. And then, ganito naman ang CR or bathroom nila. Open lang siya, kaya very presko at syempre may magandang view ka pa rin habang nandito ka. By the way, since enjoying island life nga is solar ang gamit nila dito. May aircon na yung rooms nila pero kami ino-open lang talaga namin every night kapag nasa room na kami para syempre tipid na rin. May swimming pool na tanaw lang ang dagat. Ang sarap dito magbabad every afternoon or kaya naman sa gabi parang chill nights lang. Nasa 4 feet lang yung pang-adult nito and meron ding pang-kids kaya for sure mag-i-enjoy rin sila dito. Hindi rin pwedeng mawala ang restaurant at bar syempre. Kung may isang spot lang na masarap tambayan while nasa resort, for me dito yun sa resto. Ang relaxing ng ambience, ang comfy, very homey feels at ang ganda rin kasi talaga ng view kapag nandito kayo. Sa food naman, 10 out of 10 talaga sa akin. Sa ilang days namin na stay dito, araw-araw iba-iba talaga ang siniserve nila. Tipong every meal excited ako kasi iniisip ko kung ano naman kayang ihahain nila. Hindi talaga kami nagsasawa mula sa seafood, iba't ibang meat dishes hanggang vegetables ang sasarap ng luto. Isa pa sa talagang napansin namin dito ay yung mga staff nila. Lahat sila very accommodating. Hindi ka talaga maiilang sa kanila kasi very welcoming sila mula pagdating hanggang sa pag-alis namin. Meron din silang chapel dito para sa quiet moments. Nasa dulong bahagi naman ito ng isla kung gusto nyong puntahan. At isa sa mga ino-offer ng resort sa mga guest ay itong tinatawag nilang Isla. Isa siyang maliit na cove na pinupuntahan ng guest kapag gusto nila ng talagang privacy. May cottage and rooms din dito kaya pwedeng magstay overnight. Para makapunta dito ay ihahatid kayo ng boat. Or kung gusto nyo ng may trail, pwede kayong mag-trekking na very light pero may ganito kagandang view naman pagdating nyo sa taas. Parang nasa kurun lang ang background. Usually ginagamit itong party ng isla for weddings, proposals, or kahit anong special events. Pagdating naman sa activities, marami ring pwedeng gawin sa isla. Pwede kang mag-snorkeling at makita ang napakagandang marine life sa paligid ng resort. May kayak din sila na perfect na mga activity with your friends. They also offer sea urchin harvest. Sa likod na part din ito ng isla, kaya need nyo sumakay ng boat para makapunta kung saan maraming sea urchin. Pagdating doon, yung mismong staff na ang kukuha para sa inyo at ang gagawin nyo na lang talaga ay mag-food trip or mag-mukbang. Sobrang sarap nito para sa akin kaya talagang sobra rin ang kain ko nung nandito kami. Para sa mga hindi pa nakakatikim nito, you must try this guys kapag nandito kayo sa isla. Isa sa highlights ng resort ay ang Stairway to Heaven. Ito yung viewpoint area kung saan makikita mo ang panoramic view ng buong isla. Medyo challenging lang talaga paakyat dito since 300 plus steps ito bago makarating sa taas. Nakakapagod at the same time nakakalula lalo na kapag may fear of heights kayo. Pero trust me, kapag naabot nyo ang taas, fulfilling din talaga ang feeling. Mapapapicture ka rin talaga side by side sa sobrang ganda ng view. After ng island activities, may massage area din dito sa resort. Nakaset ito in a relaxing spot with overlooking view of the sea. Kaya kapag nandito ka, for sure maliban sa soft massage nila ay makakatulog ka dahil sa ganda ng ambience, ramdam mo ang fresh air at dinig na dinig mo ang tunog ng alon ng dagat. So ano ba talaga expected experience dito? First, privacy. Kapag nag-book kayo, exclusive ang buong island resort sa inyo at walang ibang guest. Second, simplicity. Hindi ito overly commercialized na resort. Mas focus siya sa island experience, nature, at relaxation. Third, accessibility. From the port kasi ay around 3 to 5 minutes speedboat ride lang papunta sa island pero depende pa rin sa sea conditions. Fourth, inclusions. Kasama na sa stay ang meals, speedboat transfers, accommodation, at access sa ibang amenities and activities. And
most importantly, expect a slow, peaceful island lifestyle, yung klase ng stay kung saan hindi nagmamadali. Floral Island Resort is a private island resort experience focused not on luxury, but on authentic island living, complete privacy, and a genuine connection with nature. So, for bookings and inquiries, you can message their Facebook page or visit their official website for more information. Yun lang, bye!